Nagpapatuloy po tayo sa ating serye ng mga mensahe sa aklat ni Joshua na pinamagatan nating Take Hold of What God Has Given. Makikita natin dito ang pakikipaglaban ng Diyos sa mga kalaban ng kanyang bayan. Ang pakikipaglaban ng Diyos sa mga kalaban ng kanyang bayan. Magiging obvious po sa inyo mga kapatid, sa kwentong ito na hindi po Israel ang nakikipaglaban, kundi ang ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Totoo nga at sila'y nandoon, totoo at sila'y nagmarcha, totoo na sila ay nakipagdigmaan, ngunit magiging malinaw po sa ating lahat na ang Diyos ang nakikipaglaban para sa mga kalaban ng kanyang bayang hinirang. So pag-aaralan po natin ang Joshua chapter 10, ang verses 1 to 27 actually. At dito makikita natin ang napakagandang kwento na ito. Pinangako ng Diyos ang pagpapala sa mga kasundo ng Israel at sumpa sa mga kalaban nito. Sinabi niya ito kay Abraham sa Genesis 12:3. Kung saan sinabi niya, I will bless those who bless you, and him who dishonors you, I will curse. And in you, all the families of the earth shall be blessed. Ngunit patuloy pa rin ang paghamon ng mga hari ng sanlibutan sa hari ng langit. At tiyak namang magwawagi ang hari ng langit. Makikita natin yun sa Psalm 2, verses 1 to 12. Kung saan sinasabi, why do the nations rage and the peoples plot in vain? The kings of the earth set themselves and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed, saying, let us burst their bonds apart and cast away their cords from us. He who sits in the heavens laughs. The Lord holds them in derision. Then he will speak to them in his wrath and terrify them in his fury, saying, as for me, I have set my king on Zion, my holy hill. I will tell of the decree. The Lord said to me, you are my son. Today I have begotten you. Ask of me, and I will make the nations your heritage, and the ends of the earth your possession. You shall break them with a rod of iron and dash them in pieces like a potter's vessel. Now, therefore, O kings, be wise, be warned, O rulers of the earth. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Kiss the Son, lest he be angry and you perish in the way, for his wrath is quickly kindled. Blessed are all who take refuge in him. Ang salaysay ng pagsasaklolo ng Israel sa Gibeon ay isang demonstrasyon ng gagawin ng Panginoong Diyos sa mga humahamon sa kanyang mga hinirang at sa kanyang mga layunin para sa kanila. Kung ang pananakop ng lupang pangako ng Israel ay larawan ng ating buhay espiritual o yung ating pananakop din ng ating buhay kay Kristo Jesus, kung ito ay larawan nga, malaking kaaliwan dapat sa atin ang makikita nating katapatan ng Diyos sa pakikipaglaban niya sa mga kalaban ng kanyang hinirang na bayan. Marami tayong masasalubong na hamon ng laman, sarili natin, ng sanlibutan, at ni Satanas sa ating buhay kay Kristo Jesus. Ang sabi sa 1 John chapter 2 verses 15 to 17, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desires of the flesh and the desires of the eyes and the pride of life is not from the Father, but is from the world. Yan po ang ating mga kalaban. And the world is passing away along with its desires, but whoever does the will of God abides forever. Ang ating katiyakan ay ang kapangyarihan ng Diyos na siya ang ating kalasag sa ating pakikibaka sa ating mga hamon. Sinabi ni Apostle Paul sa atin yun sa Ephesians 6. Ang sabi niya ron sa verse 10,
Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. Meron po tayong mga kaaway sa buhay na ito. Lalo na tayo na nakay Kristo na. Lalo na tayo na tumatawag na sa Kanyang pangalan. Matinding pakikibaka ang ating mararanasan. Ano ang ating katiyakan? Tingnan natin itong kwentong ito. Number 1, tingnan natin ang hamon ng mga hari sa bayan ng Diyos sa verses 1 to 5. Binasa natin kanina yon, pero ang importante nating makita dito, yung binasa natin sa Psalm 2. Why do the nations rage and the peoples plot in vain? Bakit nga ba? Kasi una, makikita natin ang takot ng mga hari sa lakas ng Israel. Nabasa natin kanina sa verses 1 and 2. Ang sabi doon, he feared greatly si Adonizedek, na hari ng Jerusalem. He feared greatly because Gibeon was a great city. Si Adonizedek, nakakatuwa po yung pangalan niya. Ang ibig sabihin po ng pangalan niya, the Lord of Righteousness. Ganda ng pangalan niya, no? Pero ang itim ng budi. No? Meron siyang isang kapangalan, baka familiar sa inyo. Parang kaapelido niya. Si Adonizedek, Lord of Righteousness, parang kapangalan niya si Melchizedek, King of Righteousness. Makikita natin ang pangalan niya sa Genesis 14 at sa Hebrews 7. Pareho silang taga Jerusalem. Si Melchizedek, siya ang hari ng Salem, na old name ng Jerusalem. Si Adonizedek, ang hari ng Jerusalem. Ito ang unang banggit ng Jerusalem sa buong Biblia. Magiging importanteng syudad ito sapagkat sa loob ng 400 taon, magiging kapitolyo ito ng Israel sa ilalim ni Haring David. Takot ang hari ng Jerusalem sapagkat nariyan na ang army. Ang takot ng hari ng Jerusalem ay mula sa makapangyarihang paglipol ng Israel sa Jericho, sa Ai. Makikita natin yun sa verse 1. At sa kanilang pagkaalipin sa Gibeon. Napaalipin nila ang Gibeon na isang great city like one of the royal cities and because all its men are warriors, sabi sa verse 2. May dahilan talagang matakot ang lahat ng kalaban ng mga hinirang ng Diyos. Pangalawa, makikita natin ang tangka ng mga hari sa kasundo ng Israel. Sino ang kasundo ng Israel? Ang Gibeon, di ba? Binasa kanina natin sa verses 3 to 5. Pero ang importanteng verse doon, yung sinasabing, come up to me and help me. Yung po ang panawagan ng hari ng Jerusalem. Come up to me and help me and let us strike Gibeon. Bakit? For it has made peace with Joshua and with the people of Israel. Ito ang tunay na dahilan ng paggawa nila ng isang bagong koalisyon. Ang pakikipagsundo ng Gibeon sa Israel. Maalala niyo sa chapter 9, niloko ng Gibeon si Joshua at ang Israel. Nagpanggap sila na taga-malayong bayan dahil na-research nila na may batas ang mga Israelita na kapag taga-malayong bayan, pwedeng magkaroon ng kasunduan. Pero kung sila ay taga-roon sa Kanaan, sila ay lilipulin. Nalaman yun ng Gibeon, kaya nag-FAMAS awardee acting sila kay Joshua. At dahil doon, nalinlang nila si Joshua at nagbigay ng pangako si Joshua sa pangalan ng Panginoon na sila ay hindi lilipulin. Ngunit sila ay magiging alipin ng Israel. Kaya, naalala nyo, sa Joshua chapter 9, sa umpisa ng chapter 9, yung mga hari ng Kanaan, kasama doon ang mga Hivites. Yung mga Hivites ay mga taga-Gibeon. So kasama ang Gibeon dun sa unang koalisyon na lalaban sa Israel. Kasi parating na sila. Pero naisahan sila lahat ng Gibeon. Kaya siguro, galit na galit sila sa Gibeon at ito ay nakahanap ng paraan para sila ay hindi lipulin ng Israel. Sila ay naging alipin ng Israel.
Nilalabanan kasi ng mga haring ito ang paghatol ng Diyos sa kanila. Ang sabi sa Genesis 15:16, "And they shall come back here in the fourth generation, for the iniquity of the Amorites is not yet complete." Nagdaan ang maraming henerasyon, ang daan-daang taon, na naghintay ang Panginoon upang ang mga taga-Kanaan, ang mga Amorita, ang mga Canaanites, yung mga 7 nations na yon, ay tumigil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan at sumamba sa totoong Diyos na buhay. Ngunit sa tagal ng panahon na hinintay ng Diyos, hindi sila sumamba sa Kanya. Kaya ngayon, sila ay hahatulan na. Pangako ng Diyos sa angkan ni Abraham ay matutupad. Kung sino man ang maging kasundo nila, yun ay pagpapalain. Kung sino naman ang magiging kalaban nila, yun ay isusumpa. Genesis 12:3. So, nakita natin sa una ang hamon ng mga hari sa bayan ng Diyos. Ngayon naman, makikita natin ang halakhak ng Diyos sa hamon ng mga hari. Bakit ko sinabing ang halakhak ng Diyos? Wala naman tayong halakhak na nakita rito. Babalikan ko yung Psalm 2 sa verse 4. "He who sits in the heavens laughs." Sabi sa Psalm 2, "Why do the nations rage against the Lord and His anointed?" Ang sagot ni God doon, siya ay tumawa. Natawa lang siya. Kakalabanin ako ng mga hari ng sanlibutan? Kaya ba nila ako? Ang sagot niya, ha 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 ha. Halakhak. Dito, nai-imagine ko ang Psalm 2 na humahalakhak ang Diyos sa hamon na ibinibigay ng mga hari ng mga Amorita. Kahit na porsigido ang mga ibang bayan na labanan ng Israel, hindi nila malilipol ito kahit na magkaisa pa sila. In fact, magandang nangyari dito. Dahil nga nagkaisa sila, yung trabaho ni Joshua at ng Israel ay madadali. Kasi ang mission nila ay lipulin ang mga bayan o ang mga bansa o yung mga city-states na nag-o-occupy ng promised land. Ngayon nagsama-sama na sila. Mas madali na ngayon ang gera. No? Pero mas mahirap para sa Israel dahil mas marami sila ngayong kalaban. Hindi nila mapipigilan itong mga haring ito ang paglago ng bayan ng Diyos sapagkat doon magmumula ang Mesiyas. At ang Mesiyas ay pinangako ng Diyos sa buong mundo. Kaya kailangan lumago, kailangan lumaki ang kanyang bayang Israel. So makikita natin dito ang halakhak ng Diyos sa hamon ng mga hari. Makikita natin una sa lahat ang paghingi ng saklolo ng mga alipin ng Israel. Tingnan niyo sa verse 6. Si Gibeon kinabahan, di ba? Nabasa natin kanina. Kaya ang sabi niya, "Come up to us quickly and save us." Come up to us quickly. Dali! Bilisan niyo! Dahil pinalilibutan na kami ng 5 mga army, ng 5 mga bayan na aming mga karatig. Bagaman malaki at may lakas din ang Gibeon, alam nyo, hindi sila maliit na bayan, malaki sila, at fortified. Kinabahan din sila sa lakas ng nagsanib na puwersa ng 5 bayan na ito. Ang sabi dito, "For all the kings of the Amorites who dwell in the hill country are gathered against us." So nasa hill country po sila, nasa south sila ng Canaan, at lahat ng 5 ay nagtayo ng nagsanib na puwersa laban sa Gibeon. Tinanggap ng Gibeon ang kanilang kapalaran na maging alipin ng Israel. At bilang alipin, hiniling nila ang proteksyon ng kanilang Panginoon. Sabi nila sa verse 6, "Do not relax your hand from your servants." Inaamin na nila na sila ay nagpaalipin sa bayang Israel. So makikita natin ang paghingi ng saklolo nitong aliping bansa na ito. Tapos makikita natin ang pagsaklolo sa Gibeon ng Diyos ng Israel. Nanawagan ang Gibeon sa Israel, nanawagan naman si Joshua sa Diyos. Ang sumagot ay ang Diyos. Naging tapat si Joshua sa kanyang pangako sa mga taga-Gibeon, kahit na ito ay nakuha nila sa panlilinlang. Hindi madali ang saklolohan ang Gibeon. Bakit?
Sapagkat kung ito yung tinawid nila na River Jordan, no? Nandito po yung Gilgal. No? So kung ito po ang north, ito po ang south, ito po ang west, from your perspective, no? Andito ang Gilgal. Paakyat ng bundok, nandito ang Gibeon. At nariyan lahat ang Jarmuth, Lachish, Eglon, lahat ng cities na binasa natin kanina. Nariyan sila lahat. Naikutan na nila ang Gibeon. So para sa klolohan ng Israel ang Gibeon, kailangan silang umakyat ng 25 to 30 miles overnight na paakyat sa dilim at dapat tahimik. Napakahirap nung saklolong yon. Kaya ang sabi ng language na teksto natin, come quickly up, sabi ng Gibeon. Tapos sabi, ang tugon ng Israel, so Joshua went up. Kaya up ang nakikita nating salita doon kasi kailangan nilang akyatin ang mga taga-Gibeon. So ano nangyari? Una, ang pagsunod ng Israel sa utos ng Diyos. Binasa natin kanina yon sa verses 7 to 9. Pero ang dapat nating pansinin doon ay yung sinabi ng Diyos sa Israel. Do not fear them, sabi niya, for I have given them into your hands. Not a man of them shall stand before you. Ngayon, para masabi ng Panginoon kay Joshua yon, malinaw na nanalangin si Joshua at tumawag siya sa Panginoon. Kasi ang sabi ng teksto natin, and the Lord said to Joshua. So para masabi ng Diyos yon, si Joshua nanalangin sa Diyos. Bakit importante yon? Kasi natutunan na niya ang pagkakamali niya nung siya ay linlangin ng Gibeon. Naalala nyo? Sa chapter 9 verse 14, tinignan lang niya yung drama ng Gibeon at hindi man lang kumonsulta sa Diyos at nanalangin sa Diyos. Dahil doon sila ay nalinlang. Naalala niyo sa Ai? Nung sila ay nagpunta at nagpadala ng espiya, ang sabi ng espiya, hindi, ang kailangan lang natin 3,000 sundalo kasi maliit lang yung bansa. Ano nangyari sa kanila? Sila ay natalo. No? Dahil hindi sila nananalangin sa Panginoon. Pero ngayon, this time, ay natutunan na ni Joshua ang kanyang pagkakamali. At ang Diyos naman, kahit na nagkamali ang kanyang hinirang na general, ay binigyan pa rin siya ng pagkakataon. Binigyan siya ng grace. Ngayon, sumangguni muna siya sa Diyos. At ito ang naging daan upang ibigay ng Diyos yung utos, do not fear them. Bukod sa utos, binigyan siya ng pangako, for I have given them into your hands, not a man of them shall stand before you. Hindi bago yung pangakong yon, sapagkat yun ang pangako kay Joshua sa chapter 1 verse 5. Sabi ng Panginoon kay Joshua, no man shall be able to stand before you all the days of your life. So inuulit lang ng Diyos ang pinangako na niya. Pagkatapos tanggapin ang malinaw na utos ng Panginoon, madaling kumilos si Joshua. Joshua came upon them suddenly. Meron siyang surprise attack. Having marched all night. All night. Siguro ang gabi, usually all night, mga 8 to 10 hours. Depende sa haba ninyo matulog. No? Pero mga 8 to 10 hours ang isang magdamag. Tiyak na hapong-hapon na sila Joshua pagkatapos ng matarik na pagmarcha sa layo ng 30 miles sa loob ng 8 oras. Ano pang lakas nila sa pakikipaglaban ang kanilang ibibigay? Laban sa mga bayang nagkaisa. Hapong-hapon na sila. Dito pumasok ang lakas ng Panginoon. Tingnan niyo yung kwento. Tingnan niyo sa verse 10. Ang unang ginawa ng Panginoon, yung pagtaranta ng Diyos sa kanyang mga kalaban. Tingnan niyo yung verse 10. And the Lord threw them into a panic. Nag-panic attack. Takot na nga sila, nag-panic attack pa sila. Bukod sa takot na meron na ang mga bayan sa Kanaan, tinaranta pa niya ang kanilang mga kaaway. Sila ay confused. Nabigla din sila dahil sa surprise attack ng Israel na mabilis na kumilos laban sa kanila. Hindi siguro nila inaasahan na makakarating doon ang puwersa ng Israel ng ganoong kabilis. Isang magdamag lang sa mahirap na pag-akyat.
Hindi rin siguro nila inaasahan na may lakas pa itong puwersa ng Israel na labanan sila sa kanilang pagdating. Siguro iniisip nila, kayahin man nila yon, kailangan nila magpahinga. Yun kung Israel ang kalaban nila. Pero hindi. Lalong hindi nila inaasahan na ang Diyos ng Israel ang kanilang makakalaban. Gagawin ito madalas ng Diyos sa mga kaaway ng Israel. Sa Judges chapter 7, si Gideon, ilan lang ang tao niya? 300 men. Ilan ang kalaban niya? 100,000 Midianites. Nalipol nila. Bakit? Kasi pinakita ng Diyos kay Gideon, nahihiluhin niya yung mga Midianite. At lalabanan nila ang isa't isa. Kailangan lang nila na sumigaw. Gagawin ulit ito ulit sa 2 Kings chapter 7 verse 6, laban sa mga Syrians. Narinig nilang the sound of a great army. Behold, the king of Israel has hired against us the kings of the Hittites, the kings of Egypt to come up against us. Pero wala. Tinaranta lang ng Diyos. Sa 2 Kings 19, yung puwersa ni Sennacherib, mga Assyrian, 185,000 sa camp ng Assyrians. Anong ginawa ng anghel ng Panginoon? He struck down 185,000. Kinalaban ng Diyos mismo ang kalaban ng kanyang bayan. So yan ang nangyari. Pagtaranta ng Diyos sa mga kalaban ng Israel. Meron pa. Sabi nga nila, but wait, there's more. No? Pagbato ng Diyos mula sa langit. Pansinin niyo yung teksto natin sa verse 10. No? Pagsunod ni Joshua, sa verse 9, umakyat na siya, and the Lord threw them into a panic. Pagdating sa verse 11, and as they fled before Israel, the Lord threw down great stones. Pagdating sa verse 12, and he said in the sight of Israel, the Lord gave the Amorites over to the sun. The Lord, the Lord, the Lord. And the Lord, and the Lord, and the Lord. Sa grammar, makikita natin na ang lumalaban ay the Lord. The Lord threw down large stones from heaven. Sabi ng iba, malalaking hailstones. Nakakita na ba kung kayo nakapunta na sa isang lugar na may snow, minsan, nagkakaroon ng hailstones. Yung parang bulitas na mga nagyelo, no? Minsan, malalaki yung hailstones. Pero madalas, maliit lang. Pero ito, yung salitang ginamit dito, and large stones was thrown down from heaven. So, ang explanation ng iba, baka hindi lang hailstones, baka meteor shower. Kung ano pa man siya, ang kagilagilalas dito, ang tinatamaan lang ay yung kalaban ng Israel. Sabihin na nating hailstorm. Kung nandun ang Israel at nakikibaka sa kalaban nila, dapat may tamaan na Israelita. Wala. Ang tinamaan lang yung kalaban nila. No? Ano pa man siya, ginamit ng Diyos ang mga bagay ng kalangitan upang talunin ang mga kalaban ng kanyang hinirang na bayan. Kaya ba niyang gawin yun? Hindi ba siya ang gumawa ng langit at lupa? Di kaya niyang utusan ng langit? Pwede ba magbato ka ng hailstone? Teka muna. Yung mga Israelita huwag tatamaan na. Yun lang kalaban. Ano nangyari? There were more who died because of the hailstones than the sons of Israel killed with the sword. So sino ang kalaban? Ang Diyos. Sino ang lumalaban? Ang Diyos. Pangapat, paghinto ng Diyos ng ikot ng mundo. Lalong kagilagilalas ito, di ba? Ito makikita natin. And the sun stood still, sabi dito. And the moon stopped until the nation took vengeance on their enemies. Ito ang pinakadakilang milagro na ginawa ng Diyos. Malamang, inabot na. Kasi, umakyat sila magdamag. So, nagumpisa siguro ang bakbakan, nagbubukang liwayway. Maangat ang araw. At maghapon na sila na lumalaban. Ang maghapon is 12 hours.
6 a.m. to 6 p.m. So siguro nagdadapit hapon. Malapit na ang sunset. Bakit ko alam na dapit hapon? Kasi meron pang araw, pero meron ng buwan. Litaw na yung buwan sa Aijalon. Yung sa Gibeon, nandun pa ang araw. So lumulubog pa lang ang araw. Nanalangin muli si Joshua. Mapanalangin na ngayon si Joshua, hindi mo na siya tuturuan manalangin. Palagi na siyang nananalangin, natuto na siya. Nanalangin siya. At hiniling niya na pahabain pa ng Diyos ang araw na iyon. Bakit? Kasi pag dumilim na, makakatakas ang kanyang mga kalaban. So kailangan, kung lilipulin ko Panginoon, itong 5 bansa na ito, at sinadya mo na nga na magkakasama na sila. No? Kung lilipulin ko sila, pwede ba pahabain mo ang araw na ito? Sabi nga ng isang teksto sa Biblia, is anything too difficult for the Lord? Di ba awit din natin yun? Is anything too difficult for Him? No? So ano nangyari? Gumawa ng paraan ng Diyos upang hindi lumubog ang araw at magbigay pa ng liwanag ang buwan. Ngayon, alam natin na ito ay imposible. Di ba? Sasabihin ng mga physicists at mga astronaut, no? Na ito hindi pwede mangyari. Pero may kinote pa nga yung author ng Joshua. Sabi niya, this was written in the book of Jashar. Yun ay aklat ng mga tagumpay ng Israel. Kinote din siya sa 2 Samuel 1:18, this book of Jashar. Kung naniniwala tayo sa supernatural na paglikha ng Diyos sa lahat ng langit at lupa, hindi mahirap paniwalaan na nangyari nga ito. Ano kaya ang nangyari? Kasi sabi sa verse 14, there has been no day like it before or since. Kung ganun nga ang nangyari, dapat naranasan to sa buong mundo. Ano kaya ang nangyari? Kasi alam nyo, hindi pwedeng pahintuin lang ng Diyos ang rotation ng earth. Ang rotation ng earth, kaya siya umiikot na ganyan, yung mga wind patterns ang nagpe-prevent ng mga tsunamis. Pagka bigla mo siyang hininto, ay magkaka-tsunami left and right. No? Alam natin yon from science. Alam din natin na nagre-revolve ang earth around the sun. And the moon revolves around the earth. Alam natin yon, Science 101, di ba? So, ang ginawa ng Diyos, hininto niya ang pag-ikot ng mundo. Or, yung pag-ikot ng mundo, sinabay niya sa paggalaw ng araw at paggalaw ng buwan. Ang hirap nun, ha? Kaya bang gawin ng Diyos yun? Eh, sino ba gumawa sa kanila? Ang Diyos, di ba? Meron bang mahirap sa ating Diyos? Wala. Kung nilalang niya ang langit at lupa sa loob ng isang linggo, 6 na araw, kaya niyang gawin yun. Pero, sabihin na natin na dapat naramdaman ito sa ibang parts ng buong mundo. Meron namang mga record. Sabi ng isang manunulat, I quote, in the ancient Chinese writings, there is a legend of a long day. The Incas of Peru and the Aztecs of Mexico have a similar record. And there is a Babylonian and a Persian legend of a day that was miraculously extended. Another section of China contributes an account of the day that was miraculously prolonged in the reign of Emperor Yo. Kasabay ito nung panahon na yon. Herodotus, isang Latin or isang Greek scholar, Roman scholar, Herodotus recounts that the priests of Egypt had showed him their temple records and that there he read a strange account of a day that was twice the natural length. Imbis na 12 hours, 24 hours. Saan ko nakuha yun? Armstrong Institute of Biblical Archaeology. Kinote nila ang isang libro ni Harry Rimmer. So, nangyari sa ibang lugar. Yung iba may long day,
Yung ibang parts of the world, katulad ng Amerika, may long night. Meron pong ebidensya. Pero hindi natin kailangan yun para paniwalaan ito. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang nagsabi sa kanyang salita. Maasahan natin ang pagkilos ng Diyos mula sa langit upang matulungan tayo sa ating pakikibaka sa mga humahamon sa ating buhay kay Kristo Jesus. Kung natulungan niya at napahinto niya ang araw at ang buwan, kaya ba niyang tulungan tayo sa ating pakikibaka, sa ating mga dinadanas na pagsubok? Pwede ba niyang bigyan tayo ng ating pangangailangan? Pwede ba siyang sumaklolo sa ating mga mahal sa buhay na nanganganib? Pwede ba siyang magpagaling sa ating mga mahal sa buhay na naghihingalo? Pwede. Gagawin ba niyang tiyak? Ayon sa kanyang kalooban. Pero kahit na anong mangyari, ang mirakulo ay hindi yung gagawin niya, kundi yung gagawin niya sa puso niyo. Naging malaki ang pagbabago ng puso ni Joshua at ng mga taga-Israel pagkatapos nitong labanan na ito. Sapagkat nakita nila na ang kanilang Diyos ang makikibaka para sa kanila. Pangatlo at huli, ang hatol ng Diyos sa mga humamon na hari. Hinatulan niya. Sabi kasi sa Psalm 2 verse 9, di ba? You shall break them with a rod of iron. Yun ang sagot ng langit. Tatawanan niya lang ang challenge ng mga hari ng sanlibutan. Ang hari ng langit, hahalakhak sa kanilang paghamon, sapagkat you shall break them with a rod of iron. Ang katapusan ng lahat ng hamon ng mga hari-harian ng mundong ito sa paghahari ng Panginoon ay tiyak na pagkatalo at pagkadurog sa ilalim ng kanyang lakas. Ito ang ating kaaliwan. At dapat panghugutan ng lakas sa araw-araw nating pakikipaglaban sa mga kaaway ng ating pananampalataya. Ito ang dapat natin alalahanin. Una, walang takas sa hatol ng Panginoon. Verses 16 to 18. Ang sabi lang doon, malinaw, nasa verse 17. The 5 kings have been found hidden in the cave at Makeda. Nagtago sila sa kuweba. Ang 5 haring ito, hindi masyadong matalino. Mapusok na humamon sa puwersa ng Israel dahil nakipagsundo ang Israel sa Gibeon o ang Gibeon sa Israel. Sila ang nagtangkang magtago sa loob ng isang kuweba sa Makeda na nasa katimugan ng Kanaan. Madali silang natagpuan. Sa kuweba sila nagtago, sa kuweba din sila nahuli. Bakit ka magtatago sa kuweba? Kung barahin lang yung entrance ng kuweba, patay ka na. Hindi sila masyadong matalino, no? Isa pa, wala namang nakakatago sa isang Diyos na nakakikita ng lahat. Sino ba ang nakakatago sa ating Panginoon? Sino ba ang nakakapigil ng kanyang tingin sa atin? Wala. Hindi alam ng mga haring ito. Hindi nila kilala ang Diyos ng Israel. At wala ring makakawala sa paghatol ng Diyos. Pangalawa, walang kawala sa tagumpay ng Panginoon. Sa verses 19 to 21. Ang dapat lang natin makita doon, for the Lord your God has given them into your hand. Walang hinayaan makawala ang mga Israelita sapagkat inutos ni Joshua, pursue your enemies, attack their rear guard, do not let them enter their cities. Ang resulta ay ang kumpletong paglipol sa lahat ng mga tao sa bayan na ito until all of them were wiped out. Naalala niyo itong utos ng Diyos sa kanila sa Deuteronomy 7 verse 1. When the Lord your God brings you into the land that you're entering to take possession of it and clears away many nations before you, tapos sinabi niya yung mga nations na ito, more numerous and mightier than you, and when the Lord your God gives them over to you and you defeat them, then you must devote them to complete destruction. You shall make no covenant with them and show no mercy to them. Bakit? Sapagkat hinahatulan sila ng Diyos sa maraming daang taon na nireject nila ang Panginoon at sumamba sila sa mga Diyos-Diyusan.
Pero, alalahanin ninyo, na sa gitna ng paghahatol ng Diyos, may grace. Naalala niyo ang Joshua 6:25? But Rahab, the prostitute, and her father's household, and all who belonged to her, Joshua saved alive. Bakit? Sapagkat sinabi niya sa Joshua 2:11, For the Lord your God, He is God in the heavens above and on earth beneath. Paano nalaman ni Rahab yun? Wala naman siyang Bible. Wala naman Bible study. Walang Sunday school. Paano niya nalaman yun? Nagpamalas ang Diyos sa kanya. At siya ay niligtas. Naligtas din yung mga taga-Gibeon, di ba? Kahit na sila'y nanlinglang. Hindi sila nalipol. Dahil sa mga kagilagilalas na ginawa ng Diyos, sa pagtalo at pagpuksa ng mga puwersa ng 5 hari, not a man moved his tongue against any of the people of Israel. Ano ibig sabihin nun? Shut up sila. Wala silang masabi. Walang masabi ang ibang bansa sa lakas ng Panginoon na malinaw na kumilos sa kanyang hinirang na bayan. Sabi kasi niya sa Exodus 11:7, But not a dog shall growl against any of the people of Israel, either man or beast, that you may know that the Lord makes a distinction between Egypt and Israel. Huli sa lahat, walang ligtas sa kalaban ng Panginoon. Verses 22 to 28. Ang kailangan nyo lang maalala dito ito, For thus the Lord will do to all your enemies against whom you fight. Binalikan ng 5 mga hari sa cave sa Makeda. Sabi ni Joshua, Come near, put your feet on their necks. Tanda ito ng kumpletong tagumpay pagka ang paa ay nasa leeg ng kalaban. Inulit ni Joshua ang utos at pangako ng Panginoon sa kanya, Do not be afraid or be dismayed. Be strong and courageous, for thus the Lord will do to all your enemies against whom you fight. Ang 5 ay pinaslang ni Joshua at binitay sa mga puno bilang tanda ng hatol na kamatayan ng Diyos sa kanila. Kasi sabi sa Deuteronomy 21:22, And if a man has committed a crime punishable by death, and he is put to death, and you hang him on a tree, his body shall not remain all night on the tree, but you shall bury him the same day. And a hanged man is cursed by God. So tinutupad ni Joshua ang salita ng Diyos. Binitay nila ang mga katawan, tapos ibinaba nila at inilibing. Nagtayo muli ng isang memorial, and they set large stones. Kasi ang pumatay sa kalaban, large stones from heaven. So kumuha sila ng mga large stones against the mouth of the cave, which remain to this very day. So doon nila nilibing yung 5 hari, doon sa cave kung saan sila nagtago. At nagkaroon ng memorial doon sa cave na yun. Anong matututunan natin dito, mga kapatid? Maraming hamon sa buhay natin na mga hinirang ng Diyos ayon sa kanyang kagandahang loob. Hinirang tayo ng Diyos hindi dahil tayo mabait, hindi dahil tayo cute, hindi dahil tayo ay sumusunod palagi sa Kanya, kundi dahil Siya ay may kagandahang loob sa atin. At Siya ay naluluwalhati ng Kanyang kagandahang loob. Maraming hamon sa buhay natin. Kahit ngayon, alam ko na mayroong iba sa inyo na may sinasalubong na pagsubok sa inyong mga buhay. Mga sakit, mga sakit, mga away, mga paghihirap sa mga kaugnayan ninyo, siguro kakulangan sa inyong tinatangkilik, maraming mga hamon. Meron kayo sigurong struggle sa inyong sarili, sa isang kasalanan na parang palagi kayong natatempt na gawin. Palaging ginagamit ng Diablo na pahinain kayo. Maaring nagda-doubt kayo sa inyong pananampalataya dahil madalas kayong magkasala ng ganito. Maraming pagsubok, maraming paghamon. Makatitiyak tayo na Siya ang lalaban at tatalo sa mga hamon na ito para sa Kanyang kalwalhatian at para sa ating kapakanan. Ang ginawa lang ni Joshua, nanalangin siya sa Diyos. Nangusap siya. At anong sabi sa verse 14? The Lord heeded the voice of a man, for the Lord fought for Israel.
The Lord heeded the voice of a man. Pinahinto niya ang araw, pinaulan niya ng hail. Binigyan niya ng panic. Tinalo niya ang kalaban. The Lord heeded the voice of a man. Hindi lang kay Joshua yan, mga kapatid. Bawat isa sa atin, pinakikinggan ng Diyos. Ang sabi sa 1 John chapter 5, verse 14, and if we pray according to His will, we know that He hears us. He hears us. And if He hears us, we know that we will have the answers to our prayers. If we pray according to His will, He hears us. Kaya mga kapatid, naalala ko tuloy, ang isang himno na aming inaawit noon nung kami lumalaki, ang sabi ng himno, O Jesus, I have promised to serve Thee to the end. Be Thou forever near me, my Master and my friend. I shall not fear the battle if Thou art by my side, nor wander from the pathway if Thou wilt be my guide. Oh, let me feel Thee near me. The world is ever near. I see the sights that dazzle. Yan ang kaaway natin eh. The tempting sounds I hear. My foes are ever near me, around me and within. But Jesus, draw Thou nearer and shield my soul from sin. Oh, let me hear Thee speaking in accents clear and still, above the storms of passion, the murmurs of self-will. Oh, speak to reassure me, oh, hasten or control, or speak and make me listen, Thou guardian of my soul. O Jesus, Thou hast promised to all who follow Thee, that where Thou art in glory, there shall Thy servant be. And Jesus, I have promised to serve Thee to the end. Oh, give me grace to follow my Master and my friend. Tayo po'y tumayo at tayo manalangin. Panginoon, kayo ang aming Master, kayo ang aming friend na pwede naming tawagan sa aming pakikibaka sa mga hamon ng buhay. Salamat at ipinakita mo sa amin ang inyong katapatan sa bayang Israel na sa kanilang pagtawag sa inyo, kayo ang sumaklolo sa kanila at nakipaglaban sa kanilang mga kalaban. Salamat, Panginoon, at inyong pinakilos ang langit at lupa upang matalo ang kalaban ng inyong bayang hinirang. Ngayon, Panginoon, sa pagharap namin sa aming mga pagsubok, gayon din ang aming hiling sa inyo. Pakilusin niyo, Panginoon, ang langit at lupa upang kami ay magkaroon ng lakas na labanan ang mga pagsubok na aming sinasalubong. Maaaring ito ay dahil sa kakulangan, maaaring ito ay dahil sa sakit. Madalas hinihingi namin, Panginoon, ang mirakulo ninyo na paalisin niyo, Panginoon, ang lahat ng ito sa aming buhay. Ngunit alam namin na ang higit na mirakulo, Panginoon, ang inyong pagbabago ng aming puso upang kami ay maging katulad ninyo. Kaya katulad nung himno, Panginoon, ang aming awit, O Jesus, Thou hast promised to all who follow Thee, that where Thou art in glory, there shall Thy servant be. And Jesus, I have promised to serve Thee to the end. Oh, give me grace to follow my Master and my friend. Tanggapin ninyo ang pagpapala ng Diyos amang makapangyarihang sa lahat. Ang pag-ibig at kagandahang loob ni Kristo Jesus na Kanyang bugtong na anak at ang gabay at pakikipisa ng Kanyang diwang banal magmula ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Magandang hapon po.